Paunawa, ang lahat ng nakapaloob sa kwentong ito, ay pawangkathang isip lamang, at hindi tunay na nangyari. Salamat po. Hindi ako magsusumbong. Cassandra, okay ka lang ba? Yuko ni Sturgeon sa dalaga nang makita nakapikit ito at pinagpapawisan. Inimulot niya mga mata. Bahagya pang napapitlaga. Ah, okay lang ako. Nalilit ang sagot niya. Hindi siya magsusumbong. Tapos ano nangyari sunod? Sigurado ka bang okay ka lang? Hindi ba masakit ng braso mo? Ang balakang mo? Tanong ng lalaki sa kanya. Okay lang ako, Sturgeon. Paniniyak niya. Bagamat naroon ang pagtataka sa sarili. Ano ang nangyayari sa kanya? At mula nang dumating siya sa Davao ay lagi na lang may malabong pumapasok sa isip niya. May sinabi ba sa iyo si Hana at si Manang Carmelita? Umiling si Sturgeon. Wala. Dinala namin siya sa malapit na klinik. Matapang si Hana. Ni hindi nga siya umiyak nang gamutin ng nurse ang sugat niya. At muli na nga akong hindi magsusumbong dahil patuloy na umiiyak si Yaya Carmela sa pinagsamang pag-alala sa kanya at takot na palayasin ng mga Tiyo Enrique at Tiyo Consuelo. Gusto magsabi ni Yaya Carmelita subalit naroon lagi si Hana upang ibaling ang usapan at aliwin ang mga magulang. Muling ngumiti si Sturgeon sa bahaging iyon. A kind of smile that was meant for the brave and sweet little Hana long ago. And she wanted to cry for a reason she could not comprehend. She was so brave. Kahit nga yung sakit, binaliwala niya. Pinahid ng palad ni Cassandra ang pawis sa noo. Hindi katakatakang may mga magkatulad na pangyayari sa buhay ng isang tao. Sometimes, truth is stranger than fiction. Iyon ang sabi. And this is one of those. Nabigla pa siya na yumuko si Sturgeon at hawakan siya sa magkabilang balikat. At alam mo ba na iyon ang nararamdaman ko sa'yo nung mahulog ka sa hukay? When I thought that mamamatay ka. Hindi ko gustong huminga ng araw na iyon. Ngayon, anong tawag mo doon? Na-shock. Mabilis niyang sagot. Iyon naman talaga ang nararamdaman ng kahit na sinong tao pag nakasaksi ng aksidente, di ba? And there's a guilt. Because iniisip mo na responsibility mo siya. Inilagay mo ang responsibilidad sa isip mo na protektahan siya. Pero hindi mo nagawang pigilan masaktan siya. At sinisisi mo ang sarili mo dahil sa nangyari. Dahil na nangyari sa akin. Dahil dinala mo ako sa farm. God. Nagtagis ang mga bago ng binata. Ipinakikita na ekspresyon ng mukha na hindi nito sinasang-ayunan ang paliwanag niya. Yumuko at hinapit siya sa baywang and raised her from the bench. Nakalimutan ang kas sa balakang ng dalaga. At anong tawag mo dito? Bigla nitong sinakop ang kanyang mga labi. Mariin at mapusok na halik na makalipas ng ilang sandali bigla nagbago. Mula sa mapusok hanggang sa magaan. Ang mga dila nito naglalakbay. Gumanti ng halik si Cassandra. Naramdaman niya ang matigas itong katawan. Tuluyang nalimutan ang kalituhan sa isip. Eventually, naghiwalay sila. Mahigpit siyang niyakap ni Sturgeon. I want you, Cassandra. I want to make you mine. To feel your body next to mine. Bulong nito sa kanya. Bigla naman siyang natauhan sa sinabi ng binata. Banay nila itong tinulak. Ito yung sagot, Sturgeon. Nalilito mga mata ang nakayuko sa kanya.
Ano? Ang sagot diyan, last. Iyan ang tawag diyan sa nararamdaman mo. Maingat na sabi niya dito. Tumingala sa mga puno si Sturgeon at pinuno ng hangin ng dibdib. Isinukli ang daliri sa buhok at saka muli siyang niyuko. That is a cruel word, Cassandra. When emotion are involved, you don't call it last. Mahina na itong sabi. Muli siyang hinapit. At alam kong gusto mo rin ako. Perhaps, even care for me already. Nakikita ko sa mga mata mo nang sabihin mong paano kung ako nahulog sa hukay. Nagagalit ka kanina nang dumating ako at wala akong maisip na ibang dahilan. Your eyes spark fire habang nakatitig ka sa braso ni Hana. Nakapit sa akin. Gusto kong isipin na nagseselos ka. And it really makes me feel good. Ha? Hindi. Hindi ako Napatigil siya sa sasabihin. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso nang tumitig ito sa kanya. Nakita niya ang mga mata nito ay nangingislap na para bang dila ng apoy. Unconsciously, inabot ng dalaga ang labi ng lalaki. Iyon ang uri ng halik that turned her world upside down. She surrendered to his domination. She was taking what he was giving. Then his mouth left hers para maglakbay sa leg niya, habang ang kamay ng binata ay naglalakbay sa katawan niya. He must have felt that she wasn't wearing any of those small things at ipinaloob ang kamay sa blusa niya. She clung to him helplessly nang maramdaman niya ang init ng bibig nito sa kanyang dibdib. Napaungol siya at napasinghap at the same time nang maramdaman niya ang halik niyon na lumulukob sa kanyang harapan. Kay tagal ko nang gustong gawin to, Cassandra. Bulong nito. Habang mga labi nito ay nasa kanyang harapan, lumalaro doon. Naramdaman niya ang pag-init ng buong niyang katawan. Pakiramdam niya isasabog siya. Kaya napaungol siya at napakapit sa ulo ng lalaki. Sturgeon. At hindi sinasadyang nagmulat siya ng mga mata habang binibigkas ang pangalan nito at natuon ito sa malaking bahay. Nakita niya ang isang anino na tila nagmamasid sa kanila. Tila binuhusan siya ng malamig na tubig at mabilis na naitulak ang binata. Bakit? What's wrong? Nagtatakang titig sa kanya ni Sturgeon. Nakakapit pa rin ito sa kanya. Nakalimutan mo kung nasan tayo? Sabi niya. Magkahalong pag-alala at naroon pa rin ang init na darama. Bakit kay bilis ng mga pangyayari? At bakit kay daling bumigay na katawan niya pagdating sa lalaking ito? Ano ka ba? Wala naman tao eh. Bulong niya. Muli siyang hinalikan nito sa kanyang temple. Oh, I love you. I love you, Cassandra. Napakaganda mo. Nakmang muling aangkin ni Sturgeon ang mga labi niya, ay pinangatawan niyang itulak ito. Sturgeon, please, stop. May nakita akong tao sa bintana. Muling bumalik ang mga mata niya sa itaas. Subalit wala na roon ang nakita niya at nakababa na ang kortina sa bintana. Nilingon ni Sturgeon ang hinayon ng mga mata niya. At pagkatapos ay nagbuntong hininga. Iyon ang silid ng mag-asawa. At alam nating umalis sila kaya walang tao doon. Cassandra, nag-i-imagine ka lang. Ngumiti ito sa kanya. Gusto mo bang pumunta tayo sa mas private na lugar? Nasa tinig nito ang panunokso. Alam niya ang birong totoo yun. He was smiling but still passion reflected in his eyes. Ibalik mo na ako sa bahay, Sturgeon. Sabi niya dito, in a proper voice, na para bang hindi umiiral ang babaeng kani-kanina lang ay nalimutan na ang sarili. At kung hindi dahil sa natanaw niya sa bintana, baka kung saan na naman umabot ang ginagawa nila ni Sturgeon. Isang tawa ang pinakawalan ng binata. Niyuko siya at binuhat pabalik sa wheelchair niya. You are very interesting woman, Cassandra. Sabi nito at hinilikan siya sa pisngi.
A mixture of fire and ice. Pagkatapos ay pinalakad na nito ang wheelchair. Lumipas ang 2 araw. Hindi mo kailangan manatili dito sa loob. Ani ni Cassandra kay Sturgeon nang hindi tumitinag sa pagkakatayo ang binata matapos siyang ihiga sa stretcher. Nasa klinik sila ng araw na iyon. Nung ding araw na iyon itatanggalin ang mga kas niya sa braso at balakang. Si Manang Carmel na lang. Oo nga naman Sturgeon. Wika ng doktor na nakangiti. Pihadong kakailanganin mo ang tulong ko. Lalagariin nila ang kas mo sa braso at balakang. Pilit ng binata. Inilagay ni Cassandra ang kamay sa dibdib nito. Iyon nga eh. Kung sa braso ko lang ay okay lang na naroon ka. Pero sa katawan ko to. Sturgeon, paghuwat na lang sa gawas. Wika na matandang babae sa tonong ginagamit nito noong maliit pa lang ang binata. Na ibig sabihin ay maghintay na lang ito sa labas. Kaya na namin to Sturgeon. Sabi naman ni Consuelo na nakangiti. Itinaas ni Sturgeon ang 2 kamay. Okay. 4 laban sa 1. Kayo na ang panalo. Ngumiti ito. Maghihintay na lang ako sa labas. Okay, Cassandra, ready ka na ba? Ang doktor at inutusan ng nurse na ihanda ang gamit. Hindi na po mapag-intay, Doc. Pinaandar ang mekanismo na naglalagari sa kas. Unang natanggal ang nasa braso ng dalaga, makalipas ang ilang sandali. Singhap niya na para bang relief na relief siya. Ilang timbang inawala sa akin Nakatawa niyang sinabi. Mas magaan ang pakiramdam mo pag natanggal itong nasa balakang mo. Wika ng doktor habang isinasagawa ang pagtatanggal sa kas niya. At maninibago ka sa paglalakad. Pero sa una lang iyon, babalik din sa normal lakad kilos mo. Iyon din na na-expect ko ani ni Consuelo. 1 linggong hindi mo nagagamit ang kanang braso at binti mo. Muling huminga na maginhawa ang dalaga nang tuluyang matanggal ang kas niya. Okay, there you are. Ang doktor na umingiti. Inabot sa nurse ang mga gamit. At pagkatapos ay dinama ang ekspertong kamay ang pigi ng dalaga. In a few days, you'll be as good as new. Teka, paano ka nga pala nagkaroon nitong pilat na ito, Iha? Dagdag ng doktor sa pilat niyang nasa pigi. Sandaling nalito ang dalaga, hindi agad makasagot. Muli ay nag-flash sa isip niya ang isang malabong pangyayari at muli ring nawala. Ang sabi po ng mama na nahulog daw po ako sa puno nung maliit po ako. Alanganing wika niya. Nagkalambo ang mga mata sa muling pagkaalala sa nangyari sa ina. Si Manang Carmelita ay halos pigilan ang paglalaki ng mga mata at pagdikit ng mga kilay sa pilat na itinuro ng doktor. Subalit wala nakapuna sa pag-iba ng anyo ng matandang babae na tila nahulog sa isang malalim at nakakalitong pag-iisip. Natawa ang doktor, bagamat nasa mukha ang simpatya. At sa bahaging ito rin, ikaw na pinsala sa pagkahulog mo. But then, you don't remember the pain anymore, do you? Matagal na iyon at hindi mo na maalala. Alanganin siyang tumayo. Gustong sabihin paminsan-minsan ay nagpa-flash sa isip niya iyon. Tulad na lang kani-kanina lang nang itanong ang pilat niya. Hindi nagtagal ay pauwi na sila sa Villa Alegra ang 4. Nasaan nga pala po ang Tito Enrique, Tia Consuelo? Tanong ni Sturgeon na tumingin sa salamin. Nasa backseat sa Consuelo at si Manang Carmelita. Siya ang nasa prutasan ngayon, iho. Sagot ang matandang babae. Darating kasi ang mamakyaw ng prutas. Nilingon nito si Manang Carmelita. Si Hana ba'y nagpaalam sa iyo kung saan pupunta, Carmelita? Ang matanda ay nasa labas ng tingin at malalim na nag-iisip at hindi nakuhang marinig at masagot ang tinatanong ng katabi. Napailing na hindi na rin inulit ni Doña Consuelo ang tanong. Kinabukasan,
Sturgeon, please. Pakiayos naman ang flight ko pa Manila oh. Pakiusap ng dalaga nang nasa beranda na sila. Dumito ka muna ng ilang araw Cassandra. Wika ng binata. Narinig mo naman sinabi ni Tia Consuelo di ba? May ipapakita sa iyang painting sa'yo. Nasa itaas iyon sa pribadong silid. Napabuntong hininga siya. Hindi niya gustong biguin ang matandang babae matapos ang kabaitang ipinapakita nito. Dahil nga nakakasiya at hindi makapanhik nitong nakaraang linggo, hindi na ipakita ni Consuelo sa kanya ang mga gawa nito. At saka isa pa, sasama ako sa pag-uwi mo sa Manila. Patuloy ni Sturgeon na kinamangha niya. Sasama ka? Oo. Ano naman ang katakataka roon? Gusto kong makita ang tiyahin mo at masabi sa kanya na gusto kitang pakasalan. Matagal bago siya nakapagsalita. Nanatiling nakamata rito. Akala ko tayo ay nagbibiroan. Putol ang binata sa sabihin niya. At naulinagan ng dalaga ang bagyang pagdaramdam sa tinig nito. Cassandra, mahal kita. Totoo yun. Mahal kita. Pero tinanong mo ba ako kung mahal din kita? Isa nakakulokong ngiti ang pinakawalan ni Sturgeon. Ginagap nito ang palad niya at hinawakan ng mahigpit. Kailangan ko ba bang sabihin yun? Kailangan ko ba itanong yun sa'yo? Maras na yung binawi ang kamay. Alam mo napakarugante mo. Hindi niya itinuloy ang sinabi. At saka paano ka nakasiguro na mahal din kita? Cassandra, hindi yun assumption lang. Amused pa rin sabi ng binata. Alam ko, dahil naramdaman ko na mahal mo ako. And I'll bet my life on that. Hinawakan nito ang baba niya at itinaas. At muli ito nagsalita sa mahinahong tinig. Hindi ko itatanong kung mahal mo ako Cassandra. Sa ngayon, nagtungo ka ng Davao upang paghilumin ng mga sugat. Kung ang dati mong boyfriend na pag-uusapan, gusto kong paniwalaan ng sarili kong naghilom na iyon. Ang sa magulang mo, maghihilom din pagdating ng panahon. Subalit alam kong magulo pa ang isip mo at gagawin ko mabilis iyon para sa iyo. Talaga? Sarkastikong sabi niya. Pero alam niyang tama ito. Hindi niya kayang itangging may pagtingin siya rito. At tama rin itong naguguluhan pa siya sa bilis ng mga pangyayari. Ni hindi niya inaasahang sasabihin ito sa kanyang mahal siya at pakakasalan. Sobra-sobra iyon sa inaasahan niya. Na umagang iyon ay tinawagan ng dalaga si Nanang Marcela. Kumusta na po kayo Nanang? Tanong niya. Sa loob ng isang linggong pananatili niya sa Villa Alegre ay minsan na niyang natawagan ang matandang biyahin. Subalit hindi niya sinabi rito ang tungkol sa aksidente niya dahil natitiyak niyang mag-aalala matanda. Mabuti naman Cassandra. Halos 2 linggo ka na riyan anak. At natutuwa ako at nakapaglilibang ka ng husto. Huwag po kayong mag-alala. Uuwi na rin ho ako. Baka po sa weekend Nanang, inariyan na po ako. Kung sa bagay, ay gusto ko na rin umuwi ka Cassandra. Nagiba ang tono ng matanda. Nagsulubong ang mga kilid ng dalaga. May problema po ba? Makailan tumikhim si Manang Marcela bago sumagot. Hindi ko alam kung problema anak. Pero may mga taong 2 beses nang pumarito nitong mga nakaraang araw. Hindi ko nga lang pinapasok. Nagtatanong tungkol sa'yo. Lahat ng tungkol sa'yo Cassandra. Hindi ho ba mga taga-insurance Nanang? Natitiyak kong hindi. Dahil kilala ko ang kinakausap mo roon. Isa pa'y naguguluhan ako sa kanilang mga tanong. Ho? Bakit ho? Tinatanong nila kung saan kayo pinanganak. Gusto nilang makita ang kopya ng partida de bautisto mo. At kung ano na pa tungkol sa'yo at sa mga magulang mo ang mga tinatanong. Nalilito at nagtataka man ay nakadama ng pagkahabaga ang matandang tiyahin ni Cassandra.
Elementary lang natapos ni Nanang Marcela at hindi alam pakibangayan ang mga ganong uri ng tao. Wala naman pong dapat itago doon, Nanang. Kung iyan lang po ang tinatanong nila, banayad niyang wika sa tiyahin. Ano po ang sinabi ninyo? Sinagot kong alam kong sasagutin, subalit ang tungkol sa mga dokumento'y sinabi kong bumalik na lang dahil nasa bakasyon ka pa at nasa pag-iingat mo iyon. Kung ganun po, ay ipinatag na po ninyo ang loob ninyo, Nanang. At hindi ko gusto ang anyo ng mga taong iyon, Cassandra. Putol nito, sasabihin niya. Napabuntong hininga sa Cassandra. Naunawaan niya ang matanda ng babae. Matapos ang nangyari kay Elvira, takot na sa mga estranghero si Manang Marcela. Kahit nga ang mga dating kakilala ng mga magulang ay hindi na rin panatag ang matanda. Walang linaw ang kaso ng ina at hindi na siya umaasang malulutas pa mga iyon. At isa iyon sa ikinatatakot ng matandang tiyahin na baka muli silang balikan ng mga masamang loob. Hayaan po ninyo at uuwi na po ako, Nanang. Tatawagan ko po kayo bago ako bumalik ng Maynila. Matapos magpaalam ay ibinaba na niya ang telepono. Sa pamamagitan ng baston ay humakbang patungo sa silid niya ang dalaga nang masalubong si Doña Consuelo sa may baba ng hagdan. Naisip na kung gusto niya makauwi ng maaga, siya na nagpursiging makita ang mga sketches nito. Wala ho ba kayong pupuntahan, Doña Consuelo? Wala naman, iha. Bakit mo na itanong? Excited na ho kasi ako makita ang mga gawa ninyo. Sana ho ngayon yun na lang ipakita sa akin. Sandali nag-isip ang matandang babae. Saka hinagod siya ng tingin. Hindi ka ba mahihirapan sa pagpangik, iha? Baka mapersahan ka ng binti mo. Naku, hindi ho. Assurance niya. Tiniyak po ng doktor kahapon matapos po ang x-ray ay naghilom na po yung fractured po sa hita ko. Kung kaya mo'y, naku, kaya ko na ho. Ngumiti siya at putol niya sasabihin ng ginang at nagpatiunang humakbang papanhik. Mabilis siyang inalayan ng matandang babae. Sa hindi porsado at marahang pagpanghik sa hagdan ay nakarating ang dalawa sa itaas. Iginaya siya ng matanda patungo sa silid. Ang silid na ito ay ginawa kong studio, Cassandra. Wika ng Donya at pinihit ang doorknob at tinulak ang pinto. Halika, iha. Pumasok ang dalaga. May linis at maliwalas ang buong silid. Makintab ang malalaking sahig na nara tulad din na nasa pasilyo. May mga canvases na nakasandip sa dingding sa may sahig at may mga paintings naman na nakasabit. Paikang humakbang dalaga at tinangala ang mga larawan. Ang ganda naman po nito, Doña Consuelo. Wika niya at nahingiting pinagmasdan ang larawan sa kanbas. Isa ay yung batang babae na may hawak na pusa. Sino po siya? Natawa ang matandang babae. Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na ako yung batang yan? Talaga po? Hindi makapaniwala ng ngiti ang dalaga. Oo, iha. Kinopya ko ang isang lumang larawan ko mula sa album. Ikaw, ano ang gusto mong ipinta? Yung pong mga lugar. Yung mga views, animals po. Ganun po. Aniya na nagkibit ng mga balikat. Nangihinayang nga ho ako at ang kanang kamay ko pa ang napersisyo eh. Di sana'y naipita ko ang magagandang tanawin dito sa Davao. Ngumiti ang mata ng babae. Dinampot ang isang kambas sa higa at isanandig sa dingdinga. You can always come back here, Cassandra. Sinserong wika ng babae. Gusto kong ilagay mo sa puso mo na welcome ka lagi anumang araw na gusto mong pumaritong muli. Nilingon niya sa Consuelo. Sandaling natigilan. There was something in Consuelo's voice and eyes na gusto mag-init na sulok ng mga mata niya. Namiss niya ang kanyang ina at gusto niyang maawa sa babaeng ito. Nag-iisang anak si Hana pero wala pang panahon sa mga magulang. Ibinalik niya ang tingin sa dingding. Isa-isang sinipat ang mga paintings at maging yaong mga nasa higa.
Ang ibang mga sketches lang kung ano-ano mga larawan na marahil ay noon nagsimulang magpinta ang matandang babae. Nasubukan ba ninyong magkaroon ng tunay na modelo? Tanong niya makalipas ang ilang saglit. Oo naman. Excited na sagot ni Consuelo. 2 beses iha. May hinarap ito sa nakasandal na paintings at inangat ang isa. Eto, iniharap nito sa kanya ang larawan ng isang dalagita. Sa likod nito ay isang fountain. Hindi man sabihin ay alam niyang iyon nasa back garden. Si Hana, hula niya bagamat hindi kamukha ngayon ng babae ang dalagita. Huminga ng malalim ang matandang babae at tumango. Muling ibinalik sa sahig ang paintings. Isa yan sa pinaka-worst na gawa ko. Nagsulubong ang kilay ni Cassandra, subalit bago pa siya mapagsalita ay nagpaliwanag na ang matanda. Ayaw na ayaw niya na maging model siya. Irritable siya at napapagod sa pagkakaupo sa may fountain niya. Kaya hindi ako makapag-concentrate ng gusto. Tinapos ko ang pinta sa pamamagitan ng imahinasyon at pagsulyap sa kanya sa ibang mga pagkakataon. Ngumiti siya. Hindi po lahat ng tao ay kaya magmodelo. Pero nagawa ko sing ipinta noong bata pa siya iha. Muling bumalik ang gislap na mga mata na matandang babae. Ipininta ko siya habang kandong siya ng kanyang papa. Natawa ang dalaga. Huhulaan ko po. Mas malikot siya, ganun po ba? Umiling si Consuelo. Hindi anak. She was so proud na maging modelo. Halika. Nakasabit sa ibabaw ng headboard namin ang larawan na iyon. Ipapakita ko sa iyo. Nagpatiunang lumabas ang matanda, kasunod siya. Paliko na sila pakanana nang bumungad sa ibabaw ng hagdan si Don Enrique. Oh hi, ladies! Isang hapong ngiti ang bungad sa matandang lalaki sa dalawa. Naturang tingin kay Cassandra. Kumusta ka na, Cassandra? Naitawag na sa akin ang asawa ko na natanggal na nga ang kas mo. Mabuti naman po, Don Enrico. Salamat po. Mukhang pagod ka, Enrico Puna ni Consuelo sa asawa at lumapit dito. Oo. Sinundo ako ni Frank sa prutasan kanina, Consuelo. Bababa na po muna ako. Paalo ng dalaga at humakbang patungo sa hagdan. Kaya mo ba? Lingon ni Don Enrique. Opo, kaya ko po. Nginitian siya ng matandang lalaki na sinusundan pa rin siya ng tingin pababa. Akbang pipihitin ni Cassandra ang pinto ng silid nang bumukas ito at lumabas si Manang Carmelita na nagulat na nakita sa kanya. Manang Carmel, nangingiting wika ng dalaga sa matanda. Nagulat ko po ba kayo? Hindi ko lang inaasahang pagbukas ko rin nariyan ka. Oo, nagulat mo nga ako. Matiim siyang tinitigan nito bago mabilis na tumalikod sa pagtataka ng dalaga. Samantala, bakit ka ba sinundan ni Frank? Anong kailangan niya sa'yo? Inakay ni Consuelo ang asawa patungo sa bedroom nila. Sa hotel kami nagtungo, sa coffee shop. Naroon ang anak mo. May palagay akong kinausap ni Hannah si Frank para sa isang meeting. Isang matabang na ngiti ang lumitaw sa mga labi na matanda. Ay, a real lawyer. Pati anak mo'y inabugodahan na. Natigilan sa Consuelo. So ano naman ngayon, Enrique? Bakit hindi mo ko in-inform tungkol sa meeting na iyan? Nagtatampo sa iyong anak mo, Consuelo. Naupo sa gilid ng kama ang matandang lalaki. Mas marami ka raw panahon para sa ating bisita kaysa sa kanya. Sa isang banday, kalokohan. Salungat na Consuelo na nagpatigil sa pagsalita ni Enrique. Siya ang hindi mahagilap sa bahay. Mula nang bumalik siya, wala na siyang ginawa kundi magliman yun at umuwi ng umaga na. Okay. Mahinahang sang-ayon, Enrique.
Hinihingi ni Hana ang kalahati ng mana niya, Consuelo. Hindi, mariing sagot na matandang babae. Huminga ng malalim si Enrique. Naiintindihan kita at alam din ng anak mong hindi ka papayag. Ang sabi niya hinihingi na niya ang bahagi ko na ipamamana sa kanya. Malungkot na tinitigan ni Consuelo ang asawa. Ang ibig pagkahalaga nito, ang buong lupain ng mga Miranda na minana ni Enrique sa mga magulang. Isa iyong malaking subdivision site at kasalukuyang idinedevelop pa ang ibang bahagi. Ipiniliwanag ng anak mong gusto niyang tumayo sa sariling mga paa, na gusto niyang gamitin ang pera sa negosyong gusto niyang pasukan. Nakikiusap si Hana na payagan siya, Consuelo. At naniwala ka naman. Consuelo, hindi masama ang hinihiling ng anak mo. Wika na matanda. Hindi nga naman tamang pilitin natin si Hana na ihilig sa negosyong hindi niya gusto. I want to find my own place under the sun, Papa. Iyon ang sabi niya sa akin. Nakikiusap siya na bigyan ng pagkakataon at hindi nga naman kailangan mawala pa tayo bago niya tamasahin ang bahagi ng mana niya. At alam mong ayaw ni Hana dito sa farm, Consuelo. Hindi lang niya ayaw dito. Kinasusuklaman niya ang lugar na ito. Gustong sabihin ni Consuelo iyon, pero sa halip ay tumango. Bagay nakita ang katuwiran ng anak. Kung hindi nga lang sa mga pinapagawa nito sa mga nakalipas na panahon, ay siya mismo ay susuporta sa gusto mangyari ni Hana. Ano sabi mo? Ang sabi ko na mag-uusap tayong tatlo. Muling tumango si Consuelo. Pero natitiyak na niyang sumang-ayon ang asawa niya sa hiling ng anak. Hindi niya ito masisisi. Sino bang magulang ang hindi gustong pagbigyan ang hiling ng anak? Lalo na't maganda ang motibo. Lalo na si Enrique na 8 taong sinisi ang sarili sa nangyari kay Hana noong 4 taong gulang ito. Ginagap ni Enrique ang palad ng asawa. Consuelo, kailangan ni Hana ang suporta natin. Muling tumango si Consuelo. Ipahanda mo mga papeles kay Frank. Walang emosyong wika nito. Pagkatapos ay tumayo. Magpahinga ka na at nagpapahanda ako ng hapunan natin. Magkatikit ang mga kilay na sinundan ng tingin ni Enrique ang asawa. Bagamat hindi tumutol, ay alam nitong hindi lubusang bukal sa loob ni Consuelo ang pagsang-ayon.